sa Katoliko. Ewan, hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko ng simbahan. Kaya kung minsan hindi ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso? Oh, meron pa dyan yung, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Ang mga pare hindi marunong humawak ng Biblia. Ang kalang hinahawakan ewan. Baka yung mga ostya at yung mga chalice na kapag nilalagyan, hindi mompo, baka maya tanduay, tinotoma. Yung mga ostya na yan, ewan natin, baka ibang klaseng ostya. Kaya kung pag-uusapan ay Biblia, I don't think that the Catholic bishop and the Catholic priest alam ho nila kung paano magbasa ng Biblia kasi mismo sila hindi nila naintindihan ng Biblia. Ang alam nila bum 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 dum 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 dum. Amen. We must defend the truth in all cost, even if we return to being only 12. St. John Paul II. Napansin mo ba na ang simbahang Katoliko ay under attack noon pa man at sa ating panahon ngayon? Dumating ang iba't ibang mga sikta. Ang pananampalatayang Katoliko ang palaging tinitira kahit sa mga politiko at mga sikat na tao. Ang simbahang Katoliko sa haba ng kasaysayan ay nasa ilalim ng matinding pangangatake at ito'y kasalukuyang nangangailangan na ipaglaban natin ang ating pananampalataya. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Gatuno, Iglesia Katolika, si Ignacio! Kay imo man diyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ako sa Kumusta? Welcome. Kung ikay isang Katoliko at para sa iyo'y sapat na ang pagsimba linggo-linggo, ngunit wala kang sapat na foundation sa pananampalatayang Katoliko. Kaya nga, sinabi ni St. Anselm of Canterbury, Fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Sigurado talaga, mga kapatid, na kung wala kang sapat na pundasyon ng pananampalataya, itong banat sa mga kilalang tao, mga politiko at iba't ibang sikta, siguradong magresulta ito sa panghina ng pananampalataya at paglamig sa pananampalatayang Katoliko. Lalo na, ginagamit ng mga anti-Catholic ang mga aklat Katoliko, pero pinagchap-chap tulad nito. Way back, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Ha? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Ha? Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Oh, come on, Jared. Yun pala. O, ayon kay pare na si Daniel. Nagimagsik. Yun, nagimagsik. Daniel, our Lord. At yan ay... Oh, yan. At matagal na itong ginawa ng mga ministro ni Manalo plus iba't iba pang mga personalidad na uman-atake sa pananampalatayang Katoliko. Ito pang aklat na ito. Basahin lang nila ang pahina 191, nagsasabing, aaminin ko
na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Abay, sasabihin nila, otoridad Katoliko mismo nagsabi, ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Kaya mga mahal kong mga kapatid at mga magulang na mga Katoliko, kahit pa aktibo kayo sa simbahang Katoliko, pero hindi kayo nagsagawa ng katisismo sa loob ng tahanan ninyo. Question and answer sa pananampalatayang Katoliko, sigurado may mga miyembro na matangay sa ganitong modus. Ating tatalakayin ito mga kapatid at sasagutin natin punto por punto. Samahan niyo ako. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At bilang pagsuporta sa ating channel, huwag din ninyong kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Silipin muna natin ang pumasok ngayon sa comment section bago natin simulan ang pagtalakay mga kapatid. No? Welcome sa lahat ng mga pumasok ngayon sa comment section natin. Si Danilo Bermijo, sa General Santos, Mercedes Castro, dyan sa Brunei, Darussalam, si Bining sa Pasig City, si Ercelia Baidal watching from California, si Afi Rabi, si Anuel Ejercito, si kapatid na Erlinda Lapay diyan sa Taguig, si Richard Marvin Adultra, si Parba, kawawa naman si Parba na scam sa INC. Si Abigail is Midin diyan sa Switzerland, hello kapatid. Si Jimson Ascula sa Balingasag, Misamis Oriental. Si Buholano Australia Vlog sa Australia. Si kapatid na Ninita Candiog dyan sa Mountain Province, Cebu. Kumusta kayo dyan? Si Eleanor Fuentes dyan sa Bacolod, Limbo Simbrano. Si kapatid na sa Baoco with love, si kapatid na Ninita. Si Alvin Bermijo, di huwag silang magsimba. Salungat rin naman sa pananampalatayang Katoliko ang pinagagawa nila sa sariling kapakanan at popularity lang ang gusto. Si Deshel Gregorio sa Singapore, si Neris Lorenza diyan sa Ilocosur, si Candelario La Mandilaw, hello, kumusta? Si Edwin Nerosa sa Davao, Rosita Melcider diyan sa Maasin, Iloilo, at sa lahat natin mga sumusubaybay, Susana Niduso Lumuso sa Kuwait, si Micheka Ibaya, si sa Cebu, si kapatid na Marisa Makahilos. Shout out sa lahat natin mga sumusubaybay, no? Ano tong di ko mabasa. Si kapatid na Amil Mulyeno, si kapatid na Marilio de la Cruz
Cornelio, at sa lahat na mga kapatid na sumusubaybay, Tami Valicio, si Noel Ejercito, diyan si Heidi Gaspan sa Valenzuela, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, welcome mga kapatid. At grabe ang banat ng mga anti-Catholic, di lang sa mga anti-Catholic, alam niyo naman, kahit mga politiko, kahit kilalang tao, di ba? May sinabi si Senador Tulfo noon pa na mas mabuti pa umano ang iglesia nagkakaisa, nagtutulungan sa pagpili ng kandidato. Pero yung Katoliko, iwan. At ayaw na siyang magsimba dahil nang nagsimba siya Sa Katoliko, ewan. Hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko sa simbahan. Kaya kung minsan hindi ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso. Meron pa dyan yung, punta ko sa simbahan yung gano'n. Ayun. Ang mga pare hindi marunong humawak ng Biblia. Ang kalang hinahawakan, ewan. Baka yung mga ostya at yung mga chalice na kapag nilalagyan, hindi mompo, baka maya tanduay, tinotoma. Yung mga ostya na yan, ewan natin, baka ibang klaseng ostya. Kaya kung pag-uusapan ay Biblia, I don't think that the Catholic bishop and the Catholic... Okay. So, balikan muna natin si Senador Tulfo bago yung mga banat sa The Revealers, banat sa INC, na kung di nyo alam kung paano sasagutin ito at ipaliwanag sa mga anak niyo, at delikado talaga na yung mga anak at apo posibleng matangay sa ganitong uri ng propaganda sa anti-Catholic. Una, ito sila si Tulfo Brothers, mga Katoliko ito, mga Katoliko. Kaya nga, mapansin ninyo sa sinabi ni Senador Raffy Tulfo na nagsimba siya, pero ayaw na daw niya dahil na-iskandalo siya sa mga siksing babae. Kung yun ang argumento ni Senador Raffy Tulfo na ayaw na siyang papasok sa simbahan dahil na-iskandalo siya sa kasuotan ng ibang mga babae sa loob ng simbahan, ang tanong, ba't kaya kumakandidato siya? Alam kaya niya na sa gobyerno malawak at makapal ang korupsyon? Sa kanyang pagpasok ba sa gobyerno bilang senador, mawala ba ang korupsyon? So, ganon din. Ang simbahan ay ospital ng kaluluwa. Hihinto ka ba at ayaw ka na bang papasok sa loob ng ospital dahil sa ospital ang daming may sakit? Walang pagkaiba sa ganyan. No? Kaya, very illogical ang argumento ni Senador Raffy Tulfo na di na daw umano siya magsimba. Tandaan ninyo mga kapatid. Kung ang isang tao ay di na magsimba, pero siya ay yumaman pa rin, abay, delikado yan. Nahulog na yan sa patibong ng diablo. Yumaman ka kahit hindi ka mahilig magsimba, delikado yan. Bakit? Dahil pwedeng patibong ng demonyo para hindi ka na maghahanap ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Ewan. Hindi ko talaga makakalimutan yung bang pagpupunta ko sa simbahan. Kaya kung minsan hindi ako pupunta sa simbahan eh. Marami bang tukso. So di daw umano niya makakalimutan ang pagpunta sa simbahan. Sa simbahan ang daming tukso. Tanong, sa pagpasok mo sa gobyerno, wala bang maraming tukso diyan? Kung sa simbahan, maraming mga tukso. Kaya ayaw nang papasok sa simbahan dahil sa tukso. Sa gobyerno ba wala bang mga tukso kaugnay sa korupsyon?
Sa gobyerno ba, di ba malawak ang korupsyon? Lalo na sa issue kaugnay sa flood control, di ba? Grabe ang lawak. Nakita niyo siguro sa balita na ang simento sa ilang mga flood control, mas makapal pa ang mukha sa mga kontraktor kaysa simento na ginawa sa flood control. Nako, di ba? Okay. Kaya, very illogical na argumento kung ayaw na niyang papasok sa simbahan dahil na-iskandalo. Di ka ba na-iskandalo sa gobyerno kung bakit pumasok ka bilang senador? Okay, tuloy natin. Oh, meron pa dyan yung, punta ko simbahan yung gano'n. Ayun. Yan. Meron daw ang tinutukoy niya yung kasuotan ng mga babae sa loob ng simbahan. Bakit sa labas ba ng simbahan kahit sa gobyerno wala bang kasuotan din na grabe makapanukso sa mata ng tao? Okay. May banat din dito si kapatid niya. Katoliko din ito. Katoliko din ito. Si Bitag Bintulfo. Kaya may napakinggan ako sa interview na may kapatid sila na pumasok talaga sa seminaryo. Pero dito sa kanilang programa, binanatan dito ang mga pare, mga obispo, di daw marunong maghawak ng Biblia. Para sa paghawak ng Biblia, di na marunong. Di ba niya alam na ang Biblia ay produkto sa simbahang Katoliko? Samantalang yung ibang mga sikta na lumitaw sa ating panahon, produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Tuloy natin. Hindi marunong humawak ng Biblia. Yan. Ang mga pari daw at mga obispo di marunong maghawak ng Biblia. Paghawak ng Biblia, mas alam pala si Bintulfo kung paano hawakan ang Biblia kaysa mga obispo at mga pari. Yun ba ang ibig sabihin niya? Ang kalang hinahawakan, ewan. Walang pagkakaiba kay Senador Rafi. Sabi niya, sa Katoliko, ewan. Ganon din ang kay Bintulfo, ang hinahawakan ng tinutukoy niyang mga pari at obispo, ewan daw. Pero di marunong humawak ng Biblia. Baka yung mga ostya at baka mga ostia. Pero sa Katoliko, kung Katoliko siya, yung ostia, lalo na consecrated di yan ordinaryong ostia. Sa pananampalatayang Katoliko, yon ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yon ang kailangan para ang tao ay maligtas. Di ba? San Juan Kapitulo 6, versikulo 54. At ayon sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, ating mabasa diyan na sinabi ni San Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang sa gabing siya'y ipinagkulo, ay dumampot ng tinapay. At yung tinapay na yan na binanggit, after the consecration, ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, unang Korinto 11, 26-27. yung mga chalice na kapag nilalagyan, hindi mompo, baka maya tanduay. Yan. Ang chalice daw, grabe naman ito na banat daw, ang chalice nilagyan ng hindi mompo, tanduay. Kailan ba? Sino ba na pare na ang chalice nilagyan ng tanduay at hindi mompo? Grabe naman ito ang ipinakalat ni Bintulfo. Dahil ang chalice, consecrated yan na bagay para sa misa at intended lang yan sa mompo mismo para sa consecration, di ba? Tinotoma. Yung mga ostya na yan, ewan natin, baka ibang klaseng ostya. So yung mga ostia daw umano na hinawakan ng mga pare, abay, iwan umano kung
ano yun na klase ng ostiya? Maliban ba sa ostiya na ginagamit, meron bang ibang klase na ostiya para kay bintol po dito? Kaya kung pag-uusapan ay Biblia, I don't think that the Catholic... So kung pag-uusapan ang Biblia, I don't think that the Catholic daw, bishop and the Catholic priest, bishops and Catholic priest pa. alam ho nila kung paano magbasa ng Biblia kasi... I don't think na the bishops and the Catholic priest alam nila paano magbasa sa Biblia. Di po ba na bawat misa bahagi na ang ebanghelyo at ang pari ang magbasa at obispo sa ebanghelyo? Kaya nga mayroong homily, pinapaliwanag pa ang nasa ebanghelyo para sa buhay ng mga sumasampalataya. Ibig po sabihin na si Bintol po mas marunong pa sa mga pare at obispo magbasa sa Biblia kahit na ang Biblia ay produkto sa otoridad ng Simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin. Mismo sila, hindi nila naintindihan ang Biblia. Ang alam nila, bum, 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 dum. So, yun, parang kinukutya na niya ang misa dito, mga kapatid. Dum, 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 dum. Aminin. Yun. Parang kinutya niya ang misa. Ang alam ng umano nila ayon kay Bintol po. Bum, bum, dum, 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 dum. Aminin. So, itong mga pangyayaring ito na kahit mga Katoliko at mga sikat na tao, mga kapatid, na binadatan ang pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Alam nyo, pwede itong magresulta ng panlamig sa pananampalataya sa mga Katoliko, lalo na kung wala kang sapat na pundasyon sa pananampalataya natin. Kaya inaaniyahan natin ang ating mga kapatid na Katoliko, huwag kalimutan na pag-aralan at isabuhay ang ating pananampalataya. Kahit pa pinagtulong-tulungan tayo sa atake ng iba't ibang mga sikta, napansin nyo ba? Kahit sa mga ministro ni Felix Manalo ang kanilang banat, mga kapatid, ang kanilang atake ay mula sa Santo Papa hanggang sa doktrina at yung pamimersonal sa buhay ng mga sumasampalataya. Kaya nga, ibang mga sikta din, sasabihin nila, tingnan niyo ang kulungan. Katoliko ang napakaraming nakulong. Yan. Tingnan ninyo ang mga lasinggero, Katoliko. Pero, tandaan ninyo na even during the time of Christ, there was also a Judas. Ang simbahan ay ospital ng kaluluwang may sakit. Pero, maliban sa mga banat na mga kilala at mga politiko sa Simbahang Katoliko, di ninyo marinig. Kahit nga sa panahon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, grabe, matindi ang banat niya sa Simbahang Katoliko. Pero, di ninyo narinig kahit galing sa bibig ng presidente at sa mga pastor at mga ministro na binanata nila, inaatake nila ang nagtatag sa Simbahang Katoliko. Napansin nyo ba? Bakit kaya na di kaya ng mga pastor at ministro na titirahin nila ang founder ng Simbahang Katoliko? Dahil pag kanilang inaatake ang founder ng Simbahang Katoliko, mapilitan talaga sila sa paghanap ng kasaysayan at pag-research. Sino ba ang nagtatag nitong Simbahang Katoliko na pinagtulong-tulungan ngayon sa iba't ibang mga sekta at mga kilalang tao? Sino ba ang founder nito? At tingnan ang kasaysayan.
ang kasaysayan, mga kapatid. Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicus Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ngayon, ang mga ministro ni Felix Manalo sa kanilang pagtuligsa, kadalasan, ito'y ginagamit nila sa debate. Pero, ang The Revealers, ginagamit nila ito sa mga diskasyong pangkaraniwa tulad itong the Revealers, mga kapatid. Di dapat nila gagamitin ang ganitong taktika dahil para kasi sa mga debaters ng INC, takot silang gagamitin yan, mapag-aralan paano sagutin. Yung pinag-chap-chap, pinagputol-putol, na sinabi nilang, Katoliko mismong aklat, nagpatunay, otoridad Katoliko, na hindi galing kay Kristo ang simbahang Katoliko. At anong aklat ang kanilang ginagamit? Ito po, How Did the Catholic Church Start by Reverend Father Daniel Lord, isang paring Jesuita. Si Kristo nagtayo, kay Kristo nagsimula. At nagsimula daw sa upper room ng Jerusalem 2,000 years ago. So yun ay ayon sa aklat referensya, hindi sa Biblia. Pero ito po, babasahin ko, mga nakikinig. Aklat na pinamagatang How Did the Catholic Church Start? Ito. Yung aklat na ito na sulat ng pare, opisyal na aklat Katoliko ito sapagkat mayroong nihil obstat at mayroong imprimatur. Na-publish po ito noong 1952. Ano sinasabi ng pare sa aklat na ito tungkol sa Iglesia Katolika? Pareho ba nung sinasabi nung referensyang binabasa ni Packbuster na si Kristo daw nagtayo ng iglesia at nagsimula sa Jerusalem noong 2,000 years ago? Dito po sa page 35 ng aklat na ito nakasulat. Back to the beginnings. So, the Catholic Church, So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Yan ang klarong-klaro. Kaya tatanungin ko si Packbuster kung sasagot siya sa video na to. Sino paniniwalaan niya ngayon? Yung encyclopedia? Yung New Book of Knowledge? O itong opisyal na aklat Katoliko na sinasabing ang Iglesia Katolika hindi pala nagsimula sa Panginoong Jesucristo? Yan, mga kapatid. No? Magaling mag-research ang mga mangangaral ng INC. Pero sorry, kahit magaling mag-research, napakahina sa reading comprehension. Kaya, sinadya talaga nilang puputulin ang nakasulat sa naturang aklat. Bakit? Ito ang binasa nila, mga kapatid. Back to beginnings. So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Tuwan-tuwa sila. Sabi nila, di po ba? Ayon sa aklat Katoliko, ang simbahang Katoliko ay di nagsimula kay Kristo. Ang tanong, ano po yung karugtong na iniwasan? Isang uri ng pandaraya ito, mga kapatid, na ginamit ang Katolikong aklat at pinipili lamang yung nakasulat, so the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Pinutol na. Para palabasin, inaamin talaga ng aklat Katoliko na hindi nagsimula kay Kristo ang simbahang Katoliko. Pero alam niyo ba, bakit sinabi ni Father Daniel Lord, SG, na the Catholic Church sa bahagi sa pahina 35
does not start with Jesus Christ dahil ang konteksto dito ay nagsimula pa sa lumang tipan. Hindi niya tinanggal ang lumang tipan. He fulfilled it, perfected it, and elevated it to the new dignity and power. Yun ang konteksto sa nasulat na pinutol nila. Kaya dapat alam ninyo ito, mga Katoliko, dahil ito ang ginamit na taktika ng mga iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noon para makaakit ng mga inosenteng Katoliko. Ito ang karugtong kasi, mga mahal na kapatid, sa naturang aklat. So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Yun pala ang konteksto sa nakasulat sa pahina 135 na ginamit nila na ano daw, pakinggan natin, tuwang-tuwa sila dito. Si Kristo nagtayo, kay Kristo nagsimula. At nagsimula daw sa upper room ng Jerusalem 2,000 years ago. So yun ay ayon sa aklat referensya, hindi sa Biblia. Pero ito po, babasahin ko, mga nakikinig. Aklat na pinamagatang How Did the Catholic Church Start? Ito. Yung aklat na ito na sulat ng pare, opisyal na aklat Katoliko ito sapagkat mayroong nihil obstat at mayroong imprimatur. Na-publish po ito noong 1952. Ano sinasabi ng pari sa aklat na ito tungkol sa Iglesia Katolika? Kapareho ba nung sinasabi nung referensyang binabasa ni Packbuster na si Kristo daw nagtayo ng Iglesia at nagsimula sa Jerusalem noong 2,000 years ago? Dito po sa page 35 ng aklat na ito nakasulat. Back to the beginnings. So, the Catholic Church, So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Yan ang klarong-klaro. Kaya tatanungin ko si Packbuster kung sasagot siya sa video na to. Sino paniniwalaan niya ngayon? Yung encyclopedia? Yung New Book of Knowledge? O itong opisyal na aklat Katoliko na sinasabing ang Iglesia Katolika hindi pala nagsimula sa Panginoong Jesucristo? Okay, so sana Tagalog na lang ang nakasulat yan. Pero mahilig talaga sila na pinag-chop-chop. At diyan sila nakakuha og mga kaanib sa putol-putol. Ulitin natin na ang binasa diyan, mga kapatid, napakalinaw. Bakit sinabing the Catholic Church does not start with Jesus? Dahil ito'y nagsimula na noon pa man sa Old Testament. Hindi niya tinanggal ang relihiyon na noon pa man ay pinili ng Diyos. At sabi diyan, He fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity. Yun ang konteksto kung bakit nakasulat na the Catholic Church did not start with Jesus. Pero ang tanong, nang na-perfected niya, fulfilled it, perfected it, and elevated to the new dignity. Ang Catholic Church ba na inaatake nila batay sa aklat na ito, How Did the Catholic Church
ay di ba nanggaling kay Panginoong Hesus? Ito ang iniwasan nila, mga kapatid. Pansinin ninyo. How did the Catholic Church start by Daniel Lord? Pahina 26. The church started with Jesus Christ, and what as we Catholics do and believe, we got directly from Him. O ano ngayon? Pinutol lang nila, mga kapatid, at pinili lang nila yung bahagi. Anong tawag niyan? Deception. Na aklat Katoliko ginagamit. Pinuputol para ma-deceive. At hindi lang yan. Sino ba ang nagtatag ng simbahan Katoliko? Batay sa aklat na binasa nila, ginamit nila. Imposible naman di nila nakita ito. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Turns out to be the only part of the complete truth. See? Pero, kanilang pinili lang yung part na the Catholic Church does not start with Jesus, at pinutol nila yan. Sa lahat ng mga debate, mga kapatid, yun ang ginagamit nila. Siguro, dahil na-expose na ito, baka sa susunod na debate, hanap naman sila ng iba at panibagong aklat. Dahil ito din na aklat na ito, papatunayan nila na kung di galing sa ating Panginoong Hesukristo ang simbahang Katoliko, ang tanong, saan nang galing? O ganito sila mangaral. Saan nang galing ang simbahang Katoliko? Alam niyo, ito pa ring aklat na ito ang ginagamit nila. How did the Catholic Church start? At itong bahagi na ito, mga kapatid. Way back, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas. Wala daw sounds. Totoo, walang sounds? Sandali Wala bang sounds? Balik natin. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Sandali lang. May nag-comment sa Facebook, si kapatid na Maribel Piñaflor, wala pong sounds, Bro Windel. Wala bang sounds, mga kapatid? Paki-comment. Sabi ni Berna Ibersabal, okay naman sa YouTube. Magandang hapon, Bro Windel. Si Ricardo Kwan, loud and clear. Meron daw umano. Kaya nga hindi ako meron daw, kapatid na Maribel, paki-adjust baka sa inyo yan. Okay, meron po, Bro Wendell, lakas po ng sounds, ang linaw po nga po, sabi ni Nonoy Lanon, Mary Jane Palamera, Katoliko lang ang may original na aral at walang katulad na doktrina unlike sa mga
tinatawag na Christian denomination. Sabi dito, ang dami. Meron, loud and clear daw. Okay, so ibalik natin ha. Eto, mga kapatid, galing daw kay Lucifer ang simbahang Katoliko at pinatunayan daw sa aklat na ito. Pakinggan natin. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Come on, Jared. Yun pala. Ayon kay pare na si Daniel. Nagimagsik. Yun, nagimagsik. Daniel, our Lord. At yan ay Ayan mga kapatid, ang kanilang, bakit kasi isinulat ng English? Dapat, tinagalog na lang ito. Pero alam niyo, iba din ang kay Parba dahil minadjik niya ang pagbasa sa naturang aklat. Pagalitan kayo, binuking ninyo si Parba. Dito, literal na binasa nila talaga ang nakasulat. Na ang nakasulat, way back. It is not altogether fantastic to say. So it is not altogether fantastic to say. Pakinggan ninyo si Ramel Parba na ministro ng Iglesia ni Manalo. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na ako, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that. Napansin niyo mga kapatid, ang it is not altogether fantastic to say, sa pagbasa ni Parba, they all together. Matuturo sa inyong libro, gusto na ako, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning. They all together fantastic to say. Tama ba si Parba na may nakasulat they all together fantastic to say? Booking siya sa The Revealers dahil literal binasa nila nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say. It is not altogether fantastic to say. Pagkatapos, ang konklusyon nila dito, inaamin sa Aklat Katoliko galing kay Lucifer nang nag-rebelde si Lucifer. Ito. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Come on, Jared. Yun pala. Ayon kay pare na si Daniel. Nagimagsik. Yun, nagimagsik. Daniel, our Lord. At yan ay Yan mga kapatid, no, binasa nila. So, yung pagbasa nila mga kapatid na malaking pagkakaiba kay Parba, the all together fantastic to see. Imagine, minadjik na.
Pero pagbasa sa The Revealers, it is not altogether fantastic to say. Anong ibig sabihin? Ang nakasulat, hindi, it is not altogether fantastic to say, hindi gaanong kapani-paniwalang sabihin. Hindi gaanong paniwalang sabihin. Kaya binago ni Parma yun. The altogether. Kinuha niya ang it is not. Dahil ang it is not, hindi gaanong kapani-paniwalang sabihin na ang malayo ng pinagsimulan ng simbahang Katoliko maibalik sa kakilabot na araw noong si Lucifer ay itinapon laban sa kalangitan sa kaniyang mga banner sa paghihimagsik. Bakit? Una, ang simbahang Katoliko batay sa nakasulat dito mga kapatid. Ang simbahang Katoliko ay nasa isip na ng Diyos sa pagligtas ng sangkatauhan. Ito ang karugtong sa pinutol nila. So in all-seeing mind of God, and that very first instance of God's great decision was the ultimate plan for an instrument of man's guidance and the salvation. The Church of God, the Church of God, the Catholic Church. Yun ang napakalinaw. Sana tinagalog na lang ito, mga kapatid, para mas maunawaan nila. Pero ang problema lang, yun talaga, pinuputol-putol, pinagchap-chap. Kung ating isalin sa Tagalog, dahil para di naunawaan kasi ng nagbasa. Ito ang nakasulat mga kapatid. Kaya sa lubos na kaalaman ng Diyos, sa mismong unang sandali ng dakilang pasya ng Diyos, ang pinakahuling plano para sa isang instrumento ng patnubay ay kaligtasan ng tao. Ang Iglesia ng Diyos, ang Katolikong simbahan. Yun. Kaya, delikado talaga pag itong mga ngaral na ito, mga kapatid, ay gagamit sa mga aklat Katoliko para lang ma-deceive ang mga inosente. No? At may Cebuano pa silang aklat na ginagamit. Ang pamagat ay eto, dili ang tanan. Sa Cebuano, hindi lahat. Dili ang tanan, hindi ang lahat. Ang may aklat nito ay si Attorney Teofilo Tumulak. May imprimatur ni Cardinal Ricardo Cardinal Vidal sa pahina 31. Pinutol-putol na nila ito. Kaya dapat alam ninyo ito dahil ito ay isa sa mga pae nila. Ito ang mabasa. Ang kunon ko nga ang mga yawa anaa sa simbahang Katoliko ug malagmit ang gidaghanon ni ining mga yawa musibo sa gidaghanon sa mga Dios nun nga musimba aron sa pagampo. Ating ililiwat sa Tagalog. Aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa simbahang Katoliko. Siguro, sa dami nila, sa dami nitong mga demonyo ay katulad sa dami ng mga sumasampalataya na nagsimba upang magdasal. Yan. Ginagamit nila ito. At
Sasabihin na, di ba? May imprimatur ni Cardinal Vidal. Aaminin ko na ang mga yawa, ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Tuwang-tuwa sila nito. Mga kapatid. Pero alam nyo, ito ang nakasulat sa naturang libro. Ginagamit talaga ito sa mga ministro ni Manalo. Yun ang dahilan kung bakit makatangay sila ng mga inosente. At kahit pa mga profesional, kung wala pundasyon sa pananampalatayang Katoliko, sigurado talagang tangay. Okay. Ito pa mga kapatid. Ito, ano ang karugtong? Ito ang karugtong na iniwasan nila. Ang kunon ko nga ang mga yawa anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit ang gidaghanon ni ining mga yawa musibo sa gidaghanon sa mga Dios non nga mosimba aron sa pagampo. May karugtong, kinulayan ko ng pula. Ang yawa o God ay magsunod-sunod. Ang yawa o God magsunod-sunod man sa mga taong Dios non. Dili kini mo adto sa ilang simbahan kay unsa may adtoon nga wala man didto ang ilang tintalon. Ang yawa, ang akong ikaingon, mao, ang yawa, walay yawa nga mutintal sa laing yawa. Pananglit, ikaw mo'y kauban sa yawa. Manguros ka ikaw aron pag-abog sa imong kauban, dili tingali. Kay ang yawa dili mahitabo nga moabog sa iyang kaubang yawa. Ay, sasali natin sa mga di nakaunawa ng Cebuano. Aaminin ko na mga demonyo ay nasa simbahang Katoliko. Siguro, ang dami nila ay tulad. Ang dami sa mga demonyong ito ay katulad din sa dami ng mga relihiyoso na sumamba para manalangin. Ang demonyo kasi ay susunod ito sa mga taong relihiyoso. Hindi ito pupunta sa kanilang simbahan dahil wala siyang yan ang konteksto konteksto dito mga kapatid, pinutol-putol nila. Walang demonyo. Ano ba ang Tagalog sa deception? Tintal. Sandali. Okay. Okay. Pinagputol-putol nila yan mga kapatid, no? Okay, tuloy natin, no? Asan na ba yon? Ito pala. Itong mga aklat na ito ay so walang mga demonyo na manluloko sa kapwa demonyo. Halimbawa, ikaw ay kasama ng demonyo. Mag-antanda kaya ikaw ng cross para itakwil ang kasama mo? Hindi siguro. Dahil hindi mangyayari na itakwil ng kanyang kasama ang kasamang demonyo. Yun ang nakasulat sa aklat. Pero imagine, pinagputol-putol nila yan mga kapatid. Pinagputol-putol nila yan. At ginamit nila yan laban sa atin. So, kung di natin pag-aralan at isabuhay ang ating pananampalataya,
tulad sa ganito, kailangan alam natin, lalo na ang mga aklat na pinagputol-putol nila. Yun ang importante sa spiritual war. Bahagi itong mga pangyayari na ito sa spiritual war. 2 Korinto 11, 12, 15. Sino ba ang may pakana sa iba't ibang mga sikta? Ang diablo. Divide and then attack. Yun naman ang pagkapana ng demonyo. Pero remember, in every war, the role in every war is to know your enemy. And then, study their tactics. Ito ang mga taktika nila. Mga aklat Katoliko, pinagputol-putol. Kaya, ipasa ninyo ito ang pag-expose natin sa mga aklat na ginamit nila at pagsagot. Ipasa ninyo ito sa mga kapwa Katoliko. Para at least kung yung mga anti-Katoliko tulad na ganito, makita nyo sa social media o kaya maanyayahan kayo sa kanilang mga pagpupulong, alam na ninyo kung ano at paano nila ginawa bilang pain sa inyo. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mamaya, kasama ang punto por punto, meron tayong live. Maraming salamat. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.